Makalipas ang kalating oras na tapos na kaming kumain. Natagalan lang kami dahil biglang umalis si Zayden at may kinausap, kaya naghintay muna ako saglit dito sa table namin. Hinanap ko muna ang cellphone ko sa purse. Na makita ko ito'y tinext ko agad si kuya. Update na dapat lagi siya dahil alam kong sobrang paranoid noon. Sakto naman binili ko ng cellphone na makita kong pabalik na si Zayden sa table namin. Hindi ko maiwasang maparunok sa lakas ng dating nito. Nilibot ko ng tingin ng buong paligid. Halos lahat nakatingin sa kanya. Hindi ko naman sila masisisi. Ang gwapong nilang talaga niya. Napaayos naman ako na upo na makitang malapit na siya sa akin. Tumingin agad ako sa labas ng glass window para hindi niya mahalatang tinitingnan ko siya. Narinig kong tumikim ito na makarating siya sa table namin. Pasimple ko naman siyang tinignan at halos malagutan ako ng hininga na makitang tinitingnan niya ako. Tapos ka na ba? Natanong ko na lamang dahil nakakailang ang tingin niya. Yes, maikling tugon nito. Tara na, medyo malayo pang biyahe natin. Okay, sabi nito at napakunot ang noo ko sa tipid ng sagot nito. Ano nangyari? Nasa sasakyan na kami. Halos antukin ako at wala man lang nagtangkang magsalita sa aming dalawa. Nakatingin lang ako sa harapan. Siya naman tahimik lang na nagmamaneho. You should get some sleep. Nagulat naman ako nang bigla itong magsalita. Tumingin ako sa kanya at nakita kong seryoso lang tong nakatingin sa daan. Hindi na ako sumagot at marahang tumango. Ayaw niya bang kausapin ako kaya papatulugin niya na lamang ako? Nakanguso kong hinanap ang cellphone ko sa purse ko at ganun din ang earphones ko. Nagpa-music na lang ako at sinandal ang ulo ko sa upuan ng kotse. Hinayaan kong kainin ako ng antok dahil sa inis na nararamdaman ko. Ano nangyari? Kanina lang sweet siya, ngayon naman parang yelo sa lamig ng pakikitungo sa akin. Nagising ako na maramdaman kong tila hindi na umaandar ang kotse. Napahikab ako. Nang maka-adjust ang paningin ko dahil sa sinag ng araw, nilibot ko ng tingin ng paligid. Napirmi ang mga mata ko sa lalaking natutulog sa driver's seat. Sinulyapan ko ang relot na pansin kong alauna na ng hapon, kaya para nagugutom na ako. Binaling kong muli ang tingin kay Zayden. Payapa itong natutulog. Nasaan na ba kami? Napagod na ba siya magmaneho kaya nagpahinga muna siya? Halos 4 na oras din bago kami makarating sa lugar na pupuntahan namin. Pinagmamasan ko ang gwapong nilalang sa harapan ko. Mula sa makakapal niyang kilay, matangos sa ilong at mapula-pulang labi. Napanunok ako na maalalang nahalikan ko na ang labing iyon. Napansin ko pang gumalaw siya kaya't dali-dali ako umayos ng upo at tumingin sa labas ng bintana sa tabi ko. Kanina ka pa ba gising? Nakatulog ako eh. Di na kita ginising kanina dahil tulog na tulog ka? Sabi nito sa garalgal na boses. Halatang bagong gising. Nasaan na kayo? Tanong ko. Parang pamilya na kasi sa akin ang hinintuan ng kotse. We're here. Tipid nitong sagot. Napatingin naman ako sa kanya at nahigit kong hininga na makitang nakatingin din to sa akin. We're here kung saan kita una nakita at nakilala, right? Seryosong tanong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Napalunok naman ako at naiiwas ang tingin sa kanya. Hindi ko kayang tingnan siya sa mga mata. Para akong nalulunod. Nandito na pala ako. Sinabi ko sa kanya na ang huling lugar na pupuntahan namin at sinunod niya naman. Bumilis ang tibok ng puso ko na ilang minuto lamang nakikita ko na ang mismong lugar kung saan niya ako unang nakita. Kung nagtataka kayo bakit alam ko mismong lugar dahil sa poste may mga sulat na pilot pen. Hindi ko alam kung sino nagsulat doon sa poste pero nagpapasalamat ako dahil naging palatandaan ko iyon. Dito lang, mahinang sambit ko. Hindi ko na hinintay pang pagbuksan niya ako ng pinto at lumabas na ako sa kotse niya. Tumayo ako mismo kung saan ko naalala na kasalampak ako noong tinulak ako ng mga babaeng iyon. Namasa ang mga mata ko. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Tiningnan ko si Zayden at nakitang nakakunot ang noo niya. Why are we standing here? Naguguluhang tanong nito. Nakita ko naman lumaki ang mga mata nito. What the are you doing? Bigla nitong tanong na makitang umupo ako sa gilid ng kalsada kung saan mismo ako nakasalampak noon. Minumura mo ba ako lalaki? Hindi ko mapigilang tanong. Napansin ko namang napanunok ito at mabilis na sumagot. No, I'm sorry, I did not mean to curse you. Tumango naman ako bilang sagot. Gusto mo bang malaman kung bakit ako nakaupo dito? Nakita kong tumango ito. Tipid naman akong ngumiti sa kanya at napansin ko ang pag-awang ng labi nito. Dito mo ako una nakita, Zayden. Pagpapaliwanag ko. Nagsalubong ang mga kilay nito. What? Nagtatakang tanong pa nito. Inaway ako noon ng babaeng kakilala ko.
Napangiti ako na maalala ang mga senaryong iyon. Naalala ko nung dumating ka. Halos hindi mo akalain na walang nangyayaring gulo ng araw na yon. Tumingin ako sa mga mata niya. Nakatayo pa rin to at nakawang ang labing tinitingnan ako. Can you please stand up first? Nag-aalalang wika nito. Okay lang ako, sabi ko at ginitian ko siya. Napaalis mo ang babaeng yon ng dahil sa pangmalakasan mong English. Natawa naman ako sa sinabi ko. Sinulapan ko siya at nakita ko ng ngiti ito pero bigla din nagseryoso na makita ko. Ang tigas naman ng puso mo, parang ngiti lang eh. Nang makaalis sila ay binuksan ko naman ang purse ko at kinuha ko ang mga gamit ko sa loob nun at paisa-isang nilapag sa daan. Pagkatapos kong gawin yon, tinignan ko siya. Nakakunot lang ang noon nito habang pinagmamasan ako. What are you doing? Tanong nito at mabilis ako nilapitan at pinulot ang mga gamit ko. Napangiti naman ako dahil doon. Namasa ang mga mata ko dahil ganitong ganito ang ginawa niya nung araw na iyon. Tinulungan mo rin akong ipulot ang mga gamit ko noon. Naiiyak na sambit ko. Nakita kong natigilan to at dahan-dahan tumingin sa akin. Yumuko naman kaagad ako nang titigan niya ang mga mata ko. Ayoko makita niyang umiiyak ako. Pinagpatuloy niya ang pagpupulot sa mga gamit ko at marahang nilagay ito sa bag ko. Nang matapos ito'y tumayo na ito. Hold my hand and get up, sabi nito. Kaya tinignan ko ang kamay nitong nakalahad sa akin. Hinawakan ko ito at hinayaang itayo niya ako gamit ang lakas niya. Na makatayo ay pinagpag ko ang pantalon ko. Nakasunod lang ang mga mata niya sa bawat galaw ko. Nilibot ko ng tingin ng buong lugar. Huminto ito sa batang pulube hindi kalayuan sa amin. Humakbang ako patungo sa kanya at nilapitan to. Nang makarating nakatingin to sa akin. Nidian ko naman siya tinignan ng mga gamit niya. May nakita akong sako sa tabi nito. Hi, pwede bang mahiram saglit ang gamit mo? Tanong ko rito. Ano pong hihiramin nyo? Wala naman pong maayos na gamit dito. Wika ko at tinignan ng mga gamit niya. Puno ng dumi ang damit niya at nakaupo lamang ito sa kariton. Umupo at para magpantay kami binuksan ko ang bag ko at inilabas ang wallet ko. Wow, 1,000! Namilog ang mata nito at mabilis kinuha sa palad ko ang pera. Nakita ko inamoy niya iyon. Ang malalaking ngiti sa mukha nito ang nagpapasaya sa puso ko. Maraming salamat ate. May pambili na ng gatas ang kapatid ko. Masayang wika pa nito. Ano po pala ang gusto niyong ihiram na gamit? Inosenteng tanong pa nito. Walang anuman, sabi ko at ginitian ito. Ibinaling ko ang paningin sa sako na may laman sa tabi nito. Tinuro ko ito at sinundan naman ng tingin ng bata ang daliri ko. Pwedeng mahiram saglit ang sako na to? Tanong ko. Mabilis naman tong tumango. Sige po ate, pero wag niyo pong tatangayin ha. Mabibenta po namin ang laman yan sa loob. Natawa naman ako sa sinabi nito at tumango. Pangako, saglit lang naman eh. Nakita mo ba yon? Tanong ko at itinuro ang pangalawang poste sa harapan namin. Hanggang doon lang ako at babalik ka agad pagkatapos. Kung gusto mo, pwede mo kaming titigan para makasiguro ka na hindi ko itatakbo ang bote ninyo. Nakangiti kong saan. Tinanguan naman ako nito. Pagkatapos ko makausap ang bata, iniharap ko si Zayden. Nakita ko to nakasandal sa kotse niya at seryosong nakatingin sa akin. Lumapit naman ako sa kanya. Gusto kong makaalala, 'di ba? Gawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Sabi ko tila hinintay ang sagot nito at tinalikuran ko na siya. Bumalik ako sa peso ng bata at binuhat ang sako na may lamang mga bote, lata at plastic. Hindi ko na inalintana ang amoy nito at ang duming kumapit sa kamay ko. Hindi pa man ako nakakahakbang may kumuha na nito sa kamay ko. Tinignan ko kung sino ito kahit alam kong siya ito. Galit ang mga matang tinignan niya ako. Ano bang ginagawa mo? Ngayon naman nagbubuhat ka ng mabigat na sako? Nagtitimpi nitong saad. Nganitian ko naman sa tapansin ko ang paglambot na ekspresyon nito. Alam mo, lumaki kayo naghahanap ng mga bote, lata at plastic sa daan. Wika ko. Nakita ko naman nagulat to. Nilapag niyang sako at binalik ulit ang tingin sa akin. Hindi to nagsalita at tumingin lamang sa akin. Pagkatapos mong pulutin ang mga gamit ko noon, tilulungan mo rin akong buhatin ang sakong buhat-buhat ko. Nagyabang ka pa nga na kaya mong buhatin ang karga kong karton eh. Saad ko sa natatawang tono. Ang yabang ko pala noon. Bulong nito kaya natawa ako at napatingin sa kanya. Nahuli ko siya nakatingin sa akin at nakaawang ang labi. For the first time I heard you laugh. Nakatulala lang saad nito. Natigilan naman ako dahil doon. Wala ako narinig ng tumawa pero hindi akong dahilan, sabi ko. Nakita kong nawala ang munting ngiti sa labi nito.
Umiwas ako ng tingin at tangkang bubuhatin ko ng sako ng marahan niyang tanggalin ko ang pagkakahawak ko sa sako. Tinignan ko ito at nakitang nakatingin siya sa akin. Ako na, hanggang saan ko ba ito bubuhatin? Tanong nito at binuhat ang sako. Nilagay niya ito sa balikat niya at nabibigatang tinignan ako. Natawa naman ako sa itsura niya kaya't iniiwas ko ang tingin ko sa kanya. Tinuro ko ang pangalawang pose sa harap namin at nakita kong natulala ito. Hanggang doon? Gulat nitong tanong. Tumango lang ako kaya nahihirapan niya itong binuhat at nagsimulang maglakad. Sumunod naman ako sa kanya. Natatawa ako sa itsura niya ngayon dahil hindi mo lang alam kung saan siya nahihirapan. Sa buhat niya ba o sa amoy at dumi na sakong dumidikit sa kamay at damit niya? Bakit ba akong pinagbubuhat ng sako ng babaeng yun? Narinig ko pang bulong niya. Di ko naman mapigilang matawa kaya napahinto ako at tinawanan siya. Nakita kong salubong ang kilay nito kung tinignan. Ano nakakatawa? Tanong nito. Halatang iniskit sa mukha nito kaya lalo akong natawa. Ngunit napahinto ko na makitang bagsak nitong nilapag ang sako at tinawakan ng sentido nito. Zayden? Mabilis akong lumapit na makita kong tila nasasaktan to habang hawak ang ulo nito. Ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Aligagang tanong ko. Napansin ko namang tila bumuti na ang pakiramdam nito nang matayo na ito ng maayos. I'm okay. Don't mind me. Mabilis itong saan at pinuhat muli ang sako. Mabilis ko naman tong pinigilan kaya't napatingin siya sa akin. I'm sorry. Huwag mo nang bahatin yan. Magpahinga na muna siguro tayo, sabi ko. Okay, are you hungry? Kanina pa nang uli tayong kumain. Baka gutom lang din tong pananakit ng ulo ko. Sige, kumain na lang muna tayo. Sinauli ko ng muli sa bata ang sako. Kinausap ko pa ito saglit at pumunta na sa kotse ni Zayden. Na makapasok ako ay nakita ko, hinihilot itong sentido. Ayos ka lang ba talaga? Umuwi na lang kaya tayo? Tanong ko rito. Tumingin naman siya sa akin. Okay lang ako. Ayokong sayangin ang bawat oras at araw na magbibigay sa akin ng pagkakataong maalala ka. Nahigit ko ang hininga ko dahil sa sinabi nito. Lalo na ngayon, unti-unti na kitang naaalala. Natulala ako dahil sa sinabi niya. Naaalala niya na ako? Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Nakita ko iniwas ang tingin sa akin at tumingin sa harapan. This past couple of days, laging sumasakit ang ulo ko. I don't know why pero laging may lumalabas sa mga imahe sa isipan ko. Sabi nito. Natigilan naman ako dahil sa sinabi niya. Imahe ng isang babae. Umawang ang labi ko. Hindi ko mapigilan ang pagkabog ng puso ko. Nakita ko tumingin to sa akin. Pinagmamasan niya ang mukha ko. And I know that the woman is you. Lumipas ang ilang minuto na karating na kami sa restaurant na sinabi ni Zayden. Tahimik lang ako simula kanina dahil hanggang ngayon, hindi pa rin maproseso ng puso't isip ko na naalala na ako ni Zayden. Huminto kami sa parking lot ng restaurant. Tumingin ako sa bintana ng kotse sa gilid ko. Nanlaki ang mata ko na makita ang labas ng restaurant na kakainan namin. Mahahalata sa labas pa lang na marangya ang restaurant na iyon. Naramdaman kong bumukas ang pinto sa driver's seat, kaya't napatingin ako kay Zayden. Nakita ko nasa labas na ito at papunta na sa pinto ng kotse, nakatabi ko. Binuksan niya ang pinto at sinabihang lumabas na ako kaya't sumunod na ako. Good afternoon, ma'am and sir. Table for two? Magarang nabati sa amin ng lalaki pagkarating namin. Napatingin naman ito sa akin at ginitian ako. Napansin ko natigilan to kaya nagtaka ako. Hindi ba obvious? Narinig kong salita ni Zayden kaya't napatingin ako sa kanya at nangunot ang noo ko. Problema nito. Nagtatanong lang yung tao eh. Nakita ko namang yumuko ang lalaki. Tumango ito at pinaunahan ng paglalakad. Sumunod naman ako at sinilyapan si Zayden na hanggang ngayon masama pa rin ang tingin sa lalaki. Nang makitang sa table namin ay umupo na ako. Hindi man lang niya ako pinagtulak ng upuan. Call your manager. Narinig kong saad nito. Okay sir. Umalis na ang lalaki at naiinis sa tumingin ako kay Zayden. Ang pa-VIP naman ito. Manager pa gustong kausapin. Ilang minuto lang ang nakalipas, sinapitan kami ng isang lalaki. Nakangiti niya kaming tinignan. Sir Zayden, nandito po pala kayo. Serve us your best food here. Maikling tugon nito. Napairap naman ako sa lamig ng pakikitungo nito. How about the drink, sir? Tanong nito. Napatingin pa ito sa akin. The usual. Pwedeng tubig na lang akin? Sabat ko sa usapan nila. Nakita ko napatingin si Zayden sa akin. Order what you want. Nakangiting saad nito. Just wait a little moment. Your food is on the way.
Magalang na saad nito. Nakita ko pa yumuko ito bago umalis. Gaya nga ng sabi ni manager na kumausap sa amin, ilang minuto lang dumating ang pagkain namin. Natakam naman ako ng ilapag ng mga waitress sa mga pagkain sa harapan namin. Napalunok ako nang manood sa ilong ko ang amoy ng mga ulam sa harapan namin. Tiningnan ko si Zayden at nakita kong nakatingin to sa akin, kaya napaayos ako ng upo. Let's eat. Pagkasabi niyang iyon, mabilis pa sa 4:00, dinampot ko ang kutsara at tinidor at sinimulang kumain. Kalimutan ang pagkain ng usapan. Sa sobrang gutom ko, halos maubos ko na yung isang serving. Nakalimutan ko rin, may kasama ko kaya tiningnan ko kaagad si Zayden. Nakatingin to sa akin at medyo nakaawang pa ang labi. Napatakip naman kaagad ako ng bibig ng malakas. Akong mapadighay. Sorry, nahihiyang saad ko. It's good to know that you're full. Nakangiting saad nito. Napatingin naman ako sa plato niya at nakitang halos hindi man lang niya ginalaw ang pagkain niya. Hindi ka ba kakain? Kailangan mong kumain para hindi ka malipasan. Nag-aalala lang saad ko. Susubuan mo ba ako? Malalaking mga mata naman akong tumingin sa kanya. Ano? Gulat kong saad. Kakain ako kung susubuan mo ako, sabi nito. Napansin ko pang tumaas ang gilid ng labi nito. Bakit? Kaya mo namang kumain na. That I don't want to eat. Okay lang ma-ospital ako dahil sa gutom. Sabi nito tiniiwas ang tingin sa akin. Ha? Ano bang trip mo? Ano ka mo ulit? Tanong ko kahit dinig na dinig ko naman. Hindi lang ako makapaniwala sa inasta nito. Tss, nothing. Just eat and don't mind me. Sabi nito at nagsimulang kumain. Nakabosangot pa rin ang mukha nito. Tapos na akong kumain kaya hinintay ko na lang siyang matapos. Sinulapan ko siya at nakita na wala man lang itong ganang kumain. Quit staring. Seryosong sabi nito. Napaiwas naman ako ng tingin nang sabihin niya ito. Makalipas ang ilang minuto, ay umalis na kami sa mamahaling kotse na iyon. Narito na kaming muli sa kotse, papunta sa luma naming bahay na nakakaalala pa siya. Sinulyapan ko ang aking relo at nakitang hapon na pala. It is 3:30 in the afternoon. Tumingin ako sa harapan at napansin ko, tila pamilyar na ang lugar sa akin. Malapit na kami. Ilang minuto lang huminto kami senyales na narating na namin ang bahay namin noon. Tumingin agad ako sa labas at nakitang yun nga ang luma naming tinitirhan. Tila may bilog na bumara sa aking lalamunan nang ang mga alaala namin noon sa bahay na iyon ay biglang bumuho sa aking isipan. Naramdaman kong bumaba na si Zayden sa sasakyan kaya mabilis na rin akong bumaba. Nang makalabas nakita ko may babae sa aming harapan. Naku iho, bumalik ka pala. Natatandaan ko pa yung iyong Natigil ito sa pagsasalita nang tingnan niya ako. Nakita ko sa mata nito ang pagtataka. Nanlaki ang mga mata ko na makilala ito. Aling Helda? Gulat kong tanong at nakita ko naman lumaki ang ngiti nito sa kanyang labi. Eleanor. Eleanor, ikaw yan hindi ba? Naiiyak na tanong nito. Nilapitan ko si Aling Helda at mahigpit na niyakap. Ganoon din siya sa akin. Masaya ako makita kang muli, Eleanor. Wika nito sa pagitan ng aming yakap. Ako din po, Aling Helda. Nakangiti kong saan at kumalas na sa yakap. Nakita ko to tumingin kay Zayden. Bumalik ka pala, iho. Sabi nito na nakapagpataka sa akin. Anong ibig niyang sabihin? Nanggaling na ba dito si Zayden? Opo. Nang araw ding pumunta ako dito nalaman ko ang totoong nakaraan namin ni Eleanor. Sabi nito at tinignan ako. Ito ba ang dahilan kaya naaalala niya ako? Pumunta siya dito nang hindi ako kasama para lang malaman niya ang totoo? Mabuti naman. Bakit nga pala kayo nandito? Maaari po ba naming pumasok sa bahay ni Aling Helda? Baka makatulong po kasi ang pagbalik namin sa bahay na tinitirhan namin noon kung saan laging dumadalaw sa Zayden upang babalik agad ang alaala niya. Mahaba kong sabi. Abay, oo naman. Pwede kayong tumuloy. Ang kaso dahil wala nang tumitira dyan, walang kuryente at tubig. Okay lang po, Aling Helda. Hindi naman po kami magtatagal. Sabi ko at tinignan si Zayden na nakatingin pala sa akin. Pagkatapos namin mag-usap, sinamahan kami papasok ni Aling Helda sa luma naming bahay. Siya kasi ay nagbabantay nito dahil binili nito sa kanya na may-ari. Nang makapasok sa loob ng bahay, iniwan na rin kami ni Aling Helda dahil may gagawin pa daw ito. Ngayon, kaming dalawa na lamang ni Zayden ang naririto na kasalukuyang pinagmamasan ng kabuuan ng bahay.
Napatay naman ako sa lumang sofa sa harapan namin. Puro na ito ng alikabok. Napangiti ako nang maalalang kulitan namin ng mga kapatid ko dito sa bahay. Dito kayo madalas sa mga kapatid ko nagkukwentuhan sa tuwing may ginagawa ako. Sabi ko, napansin ko sa gilid ng mata ko na napapatingin sa akin si Zayden na magsalita ako. Naalala ko noon, lagi kitang sinusungitan sa tuwing nandito ka sa amin. Pero hindi ko akalain ang pagsusungit kong yon ay may iba pa palang laman. Sabi ko at sinilubong ang tingin ni Zayden. Iniwas ko naman ang tingin sa kanya at nagsimulang maglakad pupunta sa kwarto namin. Hindi ito sumunod, hinayaan lang ako sa pagmamasid. Makalipas ang ilang minuto lumabas na ako sa luma naming kwarto. Nadatnan kong wala si Zayden sa sala kaya lumabas ako ngunit napahinto rin nang may makita ako. Isang picture frame na magkakasama kami naglalakad magkakapatid at si Zayden. Kinuha ko yun at pinagmastang maigi. Natigil lang ako sa pagtingin dito nang maramdaman ko ang presensya ni Zayden kaya't napatingin ako sa kanya. Sapo nito ang ulo at nahihirapan tong tumingin sa akin. Nataranta naman ako at lumapit agad sa kanya. Sumasakit na naman ba? Agap kong tanong. Nakatingin lamang ito sa akin at bumuntong hininga. Yes, sa tuwing may naaalala ako, sumasakit ang ulo ko at parang binibiyak to. Kung ganoon umuwi na tayo para makapagpahinga ka na. Sabi ko at dalidaling kinuha ang purse ko sa gilid ng lamesa. Dinala ko na rin ang picture frame at tangkang lalabas na nang pinigilan niya ako. Tila na kuryente ako sa pagdapo ng kamay nito sa aking braso kaya inalis ko kaagad ito. I'm okay, may pupuntahan pa tayo. Sabi nito at nauna nang pumunta sa kotse. Napahinga ako ng malalim nang makaalis na siya sa harapan ko. Tila kakapusin ako ng hangin sa tuwing tititigan at hahawakan niya ako. Naguhurumentado ang puso ko sa kaba. Pero nang maalala kong sinabi niya ay nagtaka ko. May pupuntahan pa kami? Nagsimula na ako maglakad at tumungo na ng sasakyan. Nando naman si Aling Helda kaya napangiti ako. Aalis na ho kami. Paalam ko rito. Nakita ko naman tumango ito. Sige iha, mag-iingat kayo. Sabi nito at niyakap ako. Dumaan ng kalahating oras na makarating kami sa isang hindi pamilyar na lugar. Kanina pa ako tanong ng tanong kay Zayden ngunit at sabi niya lamang, malalaman ko rin naman kapag nakarating na kami doon. Napatingala ako na makitang may pataas na hagdan sa harapan namin. Wala pa si Zayden dahil nagpa-parking pa ng kotse. Makalipas ang ilang minuto nasa tabi ko na siya. Anong meron? Tanong ko. Habang nakatingin pa rin sa pataas na hagdan. Hindi ko man lang makita ang hangganan dahil sa taas noon. Let's go? Anyaya nito at binaliwala ang tanong ko. Nanliliit na mga matang sinundan ko siya. Nagsimula ako maglakad at halos malula ako sa taas ng hagdan na iyon. Habang naglalakad pataas, pinagmamasdan kong paligid. Hindi masyadong malaki ang hagdan. Sakto lang ang 3 katao sa bawat baitang. Sa magkabilang gilid naman namin, puro mga puno. Habang pinagmamasdan kong paligid, halos sumigaw ako nang biglang umilaw ang paligid. Ang ganda! Naibulalas ko dahil sa kalagitnaan ng paglalakad namin umilaw ang mga tila Christmas light sa baba ng mga railings. Nagkaroon tuloy ng liwanag, ang kanina lamang ay madilim na paligid. Napatingin ako kay Zayden at nakitang nakatitig ito sa akin. Napatitig ako sa mga mata nito at makikita ang mga rito. Ako ang unang umiwas ng tingin at pinagmasdan na lamang ulit ang paligid. Narinig ko pa itong bumulong, kaya't sumalyap ako at napatingin pa rin ito sa akin. Let's get going, sabi nito kaya't nagsimula na ako maglakad. Sumabay naman ito sa akin. Mangha pa rin akong nakamasid sa paligid. Tila nawala ang pagod ko sa ganda na nakikita ko. Napatingin ako sa harapan ng tumikim si Zayden. Busy kasi ako kakatingin sa gilid ko. Ngunit halos matigilan ako na makitang malapit na kami sa tuktok at nakikita ko na madilim doon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad at nang makatuntong na sa mismong taas, napahinto ako. Sobrang dilim, halos wala ako makita. Tila ang kaninang liwanag na nagpapasya sa akin ay biglang nawala. Zay? Napahinto ako sa sasabihin na makitang wala si Zayden sa tabi ko. Nawala na rin namang ilaw sa hagdan kanina. Bumundol ang kaba sa puso ko. Napaparano kong pinagmasdan ang paligid. At kahit nag-a-adjust na ang paningin ko sa dilim, ganoon pa rin ang nakikita ko. Dilim. Prank ba to? Hindi nakakatuwa, Zayden? Ilang segundo lang, napasigaw ako nang biglang may humawak sa bewang ko at tinakip ang mga mata ko.
Tama ba ang naririnig ko? Tinawag niya akong my love. Kung panaginip to okay lang sa akin kahit di na muna magising. Napalanok akong muli nang humigpit ang yakap nito sa aking bewang. Can you please count for me? Bulong ito sa gilid ng tenga ko na nagpatayo ng mga balahibo ko sa batok. Those husky voice of him. Ha? Bakit? Naputo lang sasabihin ko nang sumingit ito. Just count, please. Kahit naguguluhan mahina akong tumango. 1. Ano ba to? Ang corny ha? Pinagpatuloy ko ang pagbibilang. 2. Uminto ako saglit ang dinamang kapayapaan ng lugar at ang mahigpit na yakap ni Zayden sa bewang ko. 3. Sa huling pagsambit ko sa numero, inalis si Zayden ang kamay nito sa mga mata ko. Surprise! Nagulat ako sa ibinulong ni Zayden, ngunit mas nagulat ako nang biglang lumiwanag ang sumalubong sa amin ng magandang tanawin sa harapan. Napatingin ako sa itim na malaking tela sa semento. Yun bang dahilan kaya hindi ko nakita magandang tanawin kanina? Tinignan ko sa Zayden at nakangiti ito sa akin. Nagulat ba kita? Hindi ko siya sinagot nang biglang may tumugtog na musika. Napangiti ako na makitang may mga musikero sa gilid. Sa gitna naman ay may isang mesa na may kandila sa gitna. Katulad sa mga dinner date na nasa mesa, ang bilis ang tibok ng puso ko at halos gusto nang lumabas sa dibdib ko. Napatingin akong muli kay Zayden. Nasa likod ko pa rin siya. May mga buhok na tumatabon sa mukha ko dahil sa hanging dumadampi sa mga balat namin. Natigil ako na nilagay niya ang nakataas kong buhok sa mukha at nilagay ito sa likod ng tenga ko. Matapos noon tinitigan niya ako. Happy birthday, my love!